Magandang araw po sa inyo, hapon, mga kapatid, ang mga nakasubaybay ngayon sa Luzon, Visayas at Mindanao sa awat tulong ng Diyos. At muli, tayo na naman ngayon ay live kasama si kapatid na JB. Kapatid na JB? Ayan, magandang hapon mga kapatid at sumainyo mamalagi ang kapayapaan. Ayun, at ano namang message mo sa ating mga nanonood kung ano ang bilin mo sa kanila bilang isang converted na galing sa Iglesia ni Cristo ni Manalo? Ayan, magpatuloy lang kayo na dahil nasa tunay na simbahan na kayo na hindi yung lumitaw lang nung 1914. Ayun. Grabe, talagang straight to the point itong si kapatid na JB, ano? At kaya tayo nag-live ngayon, mga kapatid, ay inagawan muna natin si kapatid na Jando sa kadahilanan na kahapon ang ating nakausap po sa San Pedro, Laguna. Connected po si kapatid na Kirby, ay isang kumbaga mentor ng saksi ni Jehovah ito, kapatid na JB, ano? At ngayon naman po ang tatawag sa atin ay isang Mormons o isang Church of Christ on Latter-day Saints ni Joseph Smith na itinatag niya lang kamakailan, at marami namang nautos sa kadahilanan na sa 2029 ng gawa, kung sila'y sa atin, sila'y magsisipanatili sa atin. Eh bagamat sila'y hindi sa atin, sila'y nangahiwalay sa atin. Talagang straight to the point. Kaya hindi nakataka-taka na napakadami po sa panahon natin ngayong ganyang klaseng mga tao. At hindi lang po napakadaming ganyan. Kinasasangkapan ito ni Satanas, bagamat ang simbahang itinayo ni Kristo ay hindi naman pananaigan ng Hades, sa makatwid, maski yung mga nasa loob ng Hades o impyerno at yun ang mga demonyo, hindi po pananaigan ng simbahang itinayo ni Kristo. Kaya ang ginawa ni Satanas, gumamit siya ng kasangkapan, nasisira doon sa kanyang simbahan na kahit kailan hindi masisira sapagkat hindi pananaigan ng Hades ayon sa 16:18 ng Mateo. Basahin natin, kapatid na JB, ang 16:18 ng Mateo. Ito. 18, basa, kapatid na JB. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Maliwanag na maliwanag. Anong sabi ng ating Panginoon Kristo? O ikay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Tuloy! At ang mga pintuan ng Hades Ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ayan, no? Basahin natin. Nandiyan na mismo sa dating Biblia 1905, kapatid na JP, nakaplas sa ating screen. At sinasabi ko naman sa iyo na ikay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Anong iglesia ito? Iglesia ng Mormons? Kailan ba na isulat ito at kailan ba na itayo itong iglesia itinayo ni Kristo ayon sa kasaysayan? Wala tayo, hindi natin maipla-plus sa screen. Mabasa na lang natin kay kapatid na JV sa The New Book of Knowledge Encyclopedia Volume 16 page 227. Ano po ang ating mababasa, kapatid na JV? Vamos a leer. Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church began in an upper Rome in Jerusalem. Tuloy. Almost 2,000 years ago. Almost 2,000 years ago. Ibig sabihin, yung subject of the sentence pala sa 16:18 ng Mateo na ating nabasa, mga kapatid, na hindi pananaigan ng Hades na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ito pala ay yung Iglesia Katolika Apostolika Romana na itinayo 2,000 years ago. Talagang straight to the point, kapatid na JB, ano? At bukod sa hindi po ito pananaigan ng Hades, ito po ay nasa panukalang walang hanggan. Basahin natin, kapatid na JB, sa Efeso 3, versikulo 10. Ganito po ang ating matutunghayan. Basa, kapatid na JB. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan Saan? sa sangkalangitan Ang at puspusan
At ng sari-saring karunungan ng Diyos. therefore, may papakilala natin ang karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan. Ngayon, ano yung panukala ng mga apostoles dun sa kanyang simbahan na ayon mismo sa ating Panginoong Hesukristo, ito po ay hindi pananaigan ng Hades. Basahin natin sa 11, kapatid na JB, basic. Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus Na ano? na Panginoon natin. Ipinanukala kay Kristo Jesus sa makatwid, yung iglesyang itinayo ni Kristo na kahit kailan ay hindi pananaigan ng Hades, ito po ay nasa panukalang walang hanggan. Sa papaanong paraan? Sapagkat ito po yung katawan ng ating Panginoong Hesukristo o yung kanyang mystical na katawan. 1:18 ng Kolosas, kapatid na JB, ganito po ang ating mababasa. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. Alin ba yung iglesia na yon? Basa ulit, kapatid na JB, sa kasaysayan. Yung hindi pananaigan. Ito ba yung iglesia ng Mormons ni Joseph Smith na malibog? Sa encyclopedia. The history of the Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem Almost almost 2,000 years ago. About 120 persons and were gathering there. The church described to be the society that Jesus Christ founded. ibig sabihin, yung iglesyang itinayo po ng ating Panginoong Jesucristo noong 2,000 years ago na kanyang katawan, yung palang Iglesia Katolika. Amen? Amen. Hindi pala ito yung Iglesia Mormons, mga kapatid, mga kababayan. Kasi may patutsada dyan si Joseph Smith. Ang patutsada ni Joseph Smith, natalikod. At bukod sa natalikod, matatalikod. Kaya may binabasa sila sa Timoteo. Ano bang talata yung kapatid na JP? I-search mo ka sa computer. 3:1. Ayan ba yung 3:1? Ay, Yung binabasa nila sa Timoteo na hanggang sa maganap ang pagtalikod. Yan po yung binabasa nila, mga kapatid, mga kababayan. Hindi po yan. Yung isang talata na pinagbabatayan nila yung hanggang sa maganap ang pagtalikod. Meron silang ginagamit yan eh. Maganda, i-plus natin. Nalimutan ko lang yung talata. Talagang umiidad na tayo kahit teenager, ano? Ayan, hanggang sa maganap ang pagtalikod. Yan po ang patutsada ni Joseph Smith para palabasin niya na yung katawan ni Kristo na reperado hindi sa kanila kundi sa Iglesia Katolika natalikod. Paano matatalikod? Hindi nga pananaigan ng Hades, baliw ka pala eh. At bukod sa hindi pananaigan ng Hades, ito po ay nasa panukalang walang hanggan at mystical na katawan ni Kristo. Anong sabi? Sa 1:18 ng Kolosas, at siyang ulo ng katawan sa makatwid sa makatwid bagay ng iglesia. Katawan nga ni Kristo yun eh. Kung sasabihin mo matatalikod yun, ibig sabihin pala, baliktad ang ulo ni Kristo. Ano, Halloween party? Halloween party pala. Okay. Napakalaswa naman ng Kristo ng mga Mormons. Ano? Parang Kristo rin ng iglesia ni Manalo na mayroong apostasy na kahit kailan ay hindi nangyari. Na ang buong iglesia nagkaroon ng apostasya at yung mismong iglesia natalikod at nag-apostasiya. Yung ilan lang ang nagkaroon ng apostasy. Yung mga miyembro ng iglesia. Pero yung buong iglesia, hindi kailanman matatalikod. Paano yung binabasa nila, kapatid na JB? Yung hanggang sa maganap ang pagtalikod, nahanap mo na ba? Anong talata ba yung inaano nila na yun? Maganda, pahanap natin kay kapatid na JB. Yung hanggang sa maganap ang pagtalikod. Pero silang ginagamit dyan, na talagang hustler dito si Joseph Smith, ano? Ng Mormons. Para, stress ng ikalawang Tesalonica. ayan, 2:3 ng ikalawang Tesalonica. Maganda, mabasa natin ito eh. O, tinan nyo mga kapatid ha. 2 Thessalonians 2:3. Ayan. Basahin natin. Yung pagtanggi sa pananampalataya daw dyan, pagtalikod. Ayan. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito hindi darating maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas. Ayan. Sa ibang version, mga kapatid, mga kababayan, maganda mabasa natin sa ibang version nito, ginagamitan nila ito ng bogus-bogus technique Alibaba. Ginagamitan nila ito ng mga katangahan nila at pang-twist nila, parang mga Baptist, magaling sa twist. Ano? Ayan, meron silang binabasa dyan hanggang sa maganap ang pagtaliwakas. Ayan, tinan nyo papakita ko sa inyo mga kapatid ang ano nila. Ang kanilang
pagdodoktor at pagmamagic-magic dyan. Ano bang wala siguro tayong sali no, di bali na lang. Hindi ko makita kasi dito, nahihirapan ako sa pagpindot-pindot eh. Ayan. Pero maliwanag po, yung pagtaliwakas po dyan, mga kapatid, mga kababayan, mga igsuon, mga akong pinalanggang igsuon, pinapaltan po yan ng Mormons. Ang binabasa po nila hanggang sa maganap ang pagtalikod. Wala naman tayong tutol kung pagtalikod ang nakalagay dyan eh. Yung subject of the sentence ng pagtalikod, hindi po referred sa simbahan. Kasi kung report sa simbahan, magkakaroon na naman po ng kontradiksyon dahil lalabas, bumaliktad talaga yung ulo ni Kristo. Therefore, yung Kristo ng Biblia, Halloween party, baliktad yung ulo, parang possess. Diba, kapatid na JB? Oo, nakakatakot. Nakakatakot. Kaya, yung ginagamit po nilang talata na maliban ng dumating ang pagtalikod, ang nakalagay lang sa ating screen ay pagtaliwakas, hindi po ito referred sa iglesia. Referred ito dun sa mga miyembro ng iglesia na ginagamit rin ng mga iglesia ni Manalo sa unang Timoteo 4 hanggang 1. Ano po ang ating mababasa? Basahin natin, kapatid na JB. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw Ay? ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Maliwanag na maliwanag. Tuloy sa 2. At mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Anong klaseng aralan demonyo yun? Kahit kailan, wala namang aralan demonyo ang Iglesia Katolika. Ito lang namang mga walang yung protestanteng may aralan demonyo sapagkat apostasy ang ginawa nila. Sa kanila natupad ito, hindi sa Iglesia Katolika eh. Ito sa 3. Na ipagbabawal ang pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa mga lamang kati. Ngayon, i-atras natin sa 1. Ulit ang basa, kapatid na JB. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y Ang iba! Hindi lahat! Hindi ang buong iglesia. Maliwanag na maliwanag. Ay, yung sinasabi nila, iglesia daw natalikod, malaking kasinungalingan. Kasi kung natalikod, lalabas sinungaling si Kristo. Ano ba si Kristo? Ayon sa 1.8 ng Hebreo, siya'y Diyos. At bukod si Kristo ay Diyos. Kapatid na JB, makapagsisinungaling ba siya? Yung Kristo lang naman nito mga sinungaling sapagkat yung Kristo nito bula ang Kristo eh. Basahin natin sa 1:2 ng Tito, sinungaling ba? Anong sabi? Basa, kapatid na JB. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos Na ano? na hindi makakapagsinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Nung pre-existence pa lang ni Kristo, hindi na talaga siya magsisinungaling. Therefore, pag sinabi niya, pawang katotohanan, tutuparin niya sapagkat mahal niya ang mga tao. Sapagkat lahat ng lumalabas sa bibig niya galing sa Ama, hindi galing kay Joseph Smith na Mormons na sinungaling. Straight to the point. Bakit? Basa, kapatid na JB. 12:49 ng 1. Basic na yan sa'yo. Ito ha. Ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili. Kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo. Ano? Siya ang nagbibigay sa akin kung ano ang aking sasabihin. At kung ano ang aking sasalitain. At kung ano ang aking sasalitain, maliwanag na maliwanag, sapagkat ako'y hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nagsugo sa akin. Kung pagbalagay na natin, natalikod pala yung buong simbahan, ano yung sabi ni Kristo na kahit kailan hindi pananaigan? Kung hindi pananaigan, ang kahulugan nun, kapatid na JB, hindi matatalikod. Kasi nga hindi pananaigan, hindi matatalo eh. Kung natalo, lalabas, sinungaling rin pati yung Ama. Iyan ang ama ng mga Mormons, sapagkat sinungaling. Sapagkat sinabi na sa Biblia, hindi nga matatalikod, hindi pananaigan, sinabi na mismo ng Ama na ipinahayag sa ating Panginoon Kristo, ngayon natalikod para sa kanila. Lalabas, sinungaling yung Ama na itong mga Mormons na ito. Kaya pala puro mga kano ito eh. Hindi ko naman sinasabing sinungaling yung mga kano, pero mga Pilipino tayo, huwag niyong hayaang lokohin kayo ng mga kano. Nasa sariling bansa tayo. The Philippines is a Catholic nation. This is a Christian nation. Huwag kayong magpapaloko dyan sa mga sinungaling na yan. Ngayong sinungaling pala yung Diyos nila, kapatid na JB. Nanangako sa 16:18 ng Mateo na ipinahayag dun sa nagtayo na hindi pananaigan. At ayon sa 3:11 ng Epeso, ito'y nasa panukalang walang hanggan. Paano yung natalikod? Lalabas, sinungaling.
Ngayong sinungaling, kanino ba galing yung pagsisinungaling? Na yun ang ginagawa ng mga Diyos na itong mga Mormons. Kaya idinadahilan nila, natalikod daw yung tunay na simbahan. Basahin natin sa 1:8-44. Kapatid na JB, pakibasa, pakilakasan. Kayo'y sa inyong amang Diablo Oo! Tuloy! at ang mga nasa ng inyong amang ibig. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at sinungaling. Sinungaling! Straight to the point. Sinungaling! Sinungaling ang Diyos nyo, mga Mormons. Mahiya kayo sa balat ninyo. Ha? Huwag niyong lokohin yung mga Pilipino. Kayo namang mga Pilipino, yung mga nasa bahay-bahay, huwag kayong magpapaloko sa kanila. Huwag kayong magpapadaan dun sa pagkagwapo nila, pagkakano nila. Hindi naman yan ang basihan yung turo. Gumising kayo mga Pilipino. Huwag kayong magpaloko dyan sa mga kano na yan. Ha? Huwag kayong magpapaloko sa mga kano na ang ibang hebanghelyo ang itinuturo. Hindi naman dyan makikilalang totoo eh. Saan ba makikilalang totoo? Basa, 7:17 ng 1. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Sa turo! Hindi sa pagkakano. Tanga. Sa turo. Kaya hindi porket kano, mga kapatid, mga kababayan, maniniwala na kayo. Hindi porket disente yung suot, maniniwala na kayo. Si Kristo nga eh, baka punit-punit pa yung damit dahil wala namang Amerikana nung panahon nila eh. Di ba? Ba't kayo magpapaloko mga Pinoy dyan sa mga loko-loko na yan? Kung ako nga lang presidente ng Pilipinas, paalisin ko yan sa Pilipinas eh. Hindi ako papayag. Bukod sa mahal ko ang mga Katoliko, mahal ko rin ang mga Pilipino. Kaya bilang isang Pilipino, manindigan tayo na huwag magpaloko dyan sa mga dayuhang relihiyon na imported lang, na dinala lang dito sa Pilipinas ng mga bulaang misyonero na nagtuturo ng kasinungalingan na ayon sa 8:44 ng 1, hindi sa Diyos. Huwag kayong magpapaloko. Ibang ebanghelyo na nga tinuturo, magpapaloko ka pa. Eh, kung di ka ba naman... Di ba? Eh, ano ba sabi ni Apostol Pablo? Basahin natin, Galatia, kapatid na JB. O, ganito ang ating mababasa. 1:8, tingnan nyo. Bulgar na naman ito. Ano sabi? Datapwat kahit man kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng O, tingnan mo ha, ebanghelyo. maputol muna kita dyan, kapatid na JB. Anong sabi ni Apostol Pablo? Datapwat kahit man kami, kahit sila, kahit ang mga apostoles, o isang anghel. Apa? Biruin mo, isang anghel, ang pogi nun. Humarap kayo sa akin. Humarap kayo kay JB. O, kita nyo. O, JB, harap ka sa camera. O, tinan, di ba mukhang anghel? O, tumirin kayo sa akin. Di ba mukhang anghel? Ano sabi? O, basta tuloy natin ang basa. Datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo. Aba, meron pala mga anghel mangangaral, ano? Parang ito yung kinatuparan ng mga Mormon kasi ang popogi nila eh. Eh kung ako nga naman ay bakla, kapatid na JB, papatulan ko sila. At kahit ikaw rin naman ay babae, kapatid na JB, malamang ma-inlove ka rin sa kanila. Sasama ka naman sa kanila dahil yan ang standard ng mga Pilipino para yumaman eh. Dahil nasa panahong mapanganib na tayo, marami nang magiging maibigin sa salapi. Aba, kung aanib pa naman ako sa relihiyon na ito, puro Amerikano, maanak-anak ko nito, yayaman ako. Paldo! Straight to the point. O, diba? O, ngayon, tuloy natin ang basa. Tatapwat kahit man kami o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na sa amin na iba. Ha? Iba sa ipinangaral ng mga apostol. Anong sabi? Ay matakwil. Letra por letra, mga kapatid, basahin ninyo. Hindi naman siguro kayo mga bulag. Ito lang naman mga protestante yung bulag eh. Ano sabi? Datapwat kahimat kami, o isa ang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo'y matakwil. Straight to the point. Oh, di ba? Kanino kayo maniniwala? Sa kanila o kay Apostol Pablo, kapatid na JB? Kay Apostol Pablo. Kaya Apostol Pablo, kaya hindi po basihan yung pagiging mukhang anghel, pagiging baby face, pagiging Amerikano.
Kung ibang ebanghelyo naman, anong gagawin mo sa pagkagwapo mo? Hinayo pa ka, may impyerno ka rin naman, malalapno siya, malilitsyon yan. Di ba? Kaya nga kami ni kapatid na JB, hindi na kami nagpapapogi dahil pogi na kami eh. Di ba? Bakit? Dahil maliwanag po mga kapatid, kahit kailan hindi itinuro ni Kristo na matatalikod yung iglesia. Yung binabasa nila sa Timoteo na hanggang maganap yung pagtalikod, hindi po referred sa simbahan yon. Referred yun sa mga miyembro ng simbahan na ayon kay Apostol Pablo, basa kapatid na JB, sa Gawa 20, versikulo 29, ganito po ang ating mababasa. Aking talastas na pag-alis ko ay may magsisipasok sa inyo. Na ano? Ang mga ganid. Oh, grabe, wait lang, kapatid ni JB. Sabi pala ni Apostol Pablo, talastas ko. Na pag-alis ko, may magsisipasok sa inyong mga ganid. Aba, may magsisipasok pala, kapatid na JB, ano? Ganid na lobo. Na hindi magpapatawad sa kawan. Tuloy natin ang basa sa 30, kapatid na JB. Ano ba ating mababasa? Tuloy. At magsisilitaw sa mga Kasamahan din ninyo. Noong 1570, mga protestante tuloy. ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama. Oh! Mormons lang naman ito, tsaka mga protestante nagsasalita ng masama dun sa kanilang pinanggalingan, gaya ng simbahang katoliko eh. Tuloy. Upang magdala ng mga alagad. Upang magdala ng mga alagad sa kanyang hulihan. Galing rin sa atin eh. Parang Mormons. Ano? 31, kapatid na JB. Kaya nga kayo mga Oh, mga puyat. na alalahaning sa loob ng 3 taon Ay? ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng pagpapaalaala sa bawat isa. Oh, di ba? Ibig sabihin, si Apostol Pablo, kapatid na JB, nagpapaalala. CFD pala ito si Apostol Pablo, nagpapaalala sa mga kapatid na meron talagang mga bulaang propeta na kakain ng tupa at magaan yung tupa sa papaanong kaparaanan. Maliwanag na maliwanag. Lang basa nating talata kanina, kapatid na JB, kahit anghel man, parang mga Mormons, so ang babait nila. Hello, brothers and sisters. Let us read the gospel of our Lord Jesus Christ. Sa Africa naman, you need to accept Jesus Christ as personal Savior. Pero sa Africa eh. Bakit? Ating basahin, kapatid na JB, ang 16-18 ng Roma. Ano po ang ating mababasa? Basa, kapatid na JB, 16-18 ng Roma. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Saan? Kristong Panginoon. Kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at may inam na mga talumpati ay dinadaya ang puso ng mga meron pala mga mandadaya sa papaanong paraan. Eh di sa kaparaanan ng ama nila na napag-aralan natin, yung Diyos ng mga Mormons, yung sinungaling dahil matatalikod daw, hindi naman pala matatalikod. Sino yon? Basahin natin, kapatid na JB, sa 2 Korinto 11:14, ganito po ang ating mababasa. Tuloy. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Ayun, ibig sabihin, Straight to the point. yung style pala nila, gaya ng style nilang amang Diablo. Bukod sa sinungaling, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Ganyan na ganyan po ang Mormons eh. Kaya makikita nyo ang popogi nila, ang gaganda nila, ang cute-cute nila, kapatid na JP. Pero wag kayo. Pinadaya nila ang puso ng mga walang malay. Kaya ng kanilang amang Diablo na sinungaling. Amen! Amen. Kaya, tatawag tayo ngayon, mga kapatid. May makakadialog tayo. Pero bago tayo magpatuloy, ay, nako. Basa muna tayo ng comment. O sabi, Jumar, Ledesma. Grabe, parang Eli Soriano datingan. Hala. Sabi naman ni Rulaino, hehe, amen. Ayan. Santa Maria Cleofe, sabi ni Arman Timbal, Betino, straight to the point. Straight to the point. Ayan. Sabi naman ni Randy Hebreo, magandang hapon bro Jared at bro JB. Sabi naman ni Dolly Pintoy, maayong hapon bro Jando. Ako ba si Jando? Jared po ito oh. Kasing pogi lang ni bro Jando.
Sabi naman ni Nelson Sabelon, hi bro Jared, ug maayong hapon kanimo. Maayong hapon rin kapatid. Ayan, sabi naman ni Sister Amira Carreos Sial, hi po. Hi rin po kapatid. At si kapatid na Darling May. Ayan, hello po kapatid na Darling May. Peña Flor. Si Bonga, good afternoon bro Jando. Wow! Parang nagiging magkamukha na kami ni Bro Jando dahil nandito ako sa studio ni Bro Jando. Aba, artista na rin pala ako, ano? Sabi naman ni Jomar, ayan, Desma, mag-ingat ka palagi, Bro Jared. Salamat po sa Diyos. Straight to the point. Straight to the Ayan, point. tatawag ngayon ang ating naka-line in sa San Pedro sapagkat total, Mormons naman po ang ating pinag-uusapan. Maganda ito. Bakbaka na naman. Ready ka na ba, kapatid na JB? Let's go, baby! Let's get it on! Ito, ha? Okay. Bro Kirby. Hello, Ano yung mga tanong mo? maganda, makausap ko muna sila, bro. Ipaliwanag muna nila yung side nila, tapos ipapaliwanag ko rin yung side natin, then magtanungan tayo sapagkat yun naman ang tungkulin ng tunay na Kristiyano, kung Kristiyano sila. Pero wala akong sinasabing hindi sila Kristiyano. Sapagkat ang inaaral sa ating simbahan, ating basahin mga kapatid, sa 3:15 po ng unang Pedro, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan nyo mga kapatid, ha? Ito po ang ating mababasa. Basahin mo kapatid na JB. Kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon Sa inyong mga puso, Na ano? na lagi kayong handa ng pagsagot. Ibig sabihin, ang tungkulin nating mga Kristiyano, yung handa tayo sa pagsagot. Ngayon, kapatid na Kirby, Pag-exchange values. And sa share namin, meron din katanungan kung bakit nga Nandiyan na siya, no? Nandiyan na sila. Hindi natin magdila. Mga brother. Andyan siya. Hello po, brother! Yung Brother and sisters, Hello, brother! ito. Bro. Sana ba? Ano ka pa? Microphone. Hello, brother! Ayan, ito pala. Bro, anong katungkulan mo dyan sa Mormons, bro? Ano ang katungkulan mo dyan sa Mormons, bro? Katungkulan, parang ano yung... Kung ano yung ano mo dyan, pastor ka ba sa kanila? Ano ka ba, elder? Mga missionaries po kami, brother. Mga missionary. Matagal mo na bang kausap itong si kapatid na Kirby? Hindi po, ngayon lang po kasi palipat-lipat po kasi yung missionaries po eh. Palipat-lipat. Kumbaga, ang ginagawa nyo dyan sa Mormons, paiba-iba kayo ng tinutukan. Di ba? May nakikita pa ako mga Amerikano, di ba? Di ba? Opo. Saan naman galing yung mga Amerikano? Sa Amerikano? O iba-ibang bansa yung mga ini-import nyo dito sa Pilipinas na siyang nangangaral dito sa ating mga kapatid na Katoliko. Sana? pwede ka bang mag-on-cam, bro? Ano po? Pasensya po, may katawag din po ate. Sige. Pero ano po yung question niyo po? Kasi sa aral ng Mormons po, ang itinuturo nyo po sa inyong iglesia na itinayo ni Joseph Smith, for your information, kasi according to history, yan po ay itinayo ni Joseph Smith. Ang aral nyo po kasi dyan ay natalikod po yung iglesyang itinayo ni Kristo noong 1st century. Totoo po ba ito? Ano po yung ibig sabihin po ng sinasabi niyo pong iglesia po? Iglesia, yung church na itinayo ng ating Panginoon Kristo. Kasi yung word na iglesia is Spanish. Sa Tagalog, simbahan. In English, church. Kaya, isa kasi sa aral ng mga Mormons, yung simbahang itinayo ni Kristo, natalikod. Totoo po ba yun? Paki-clarify lang po kasi gusto rin namin makaalam ng katotohanan. Sige, paliwanag nyo po. Thank you po sa question niyo. And sa amin po, kami po ay naniwala na sa time po ni Kristo noon, di ba nagkaroon po siya ng simbahan? And dahil sa kasamaan ng mga tao nung pinatay si Kristo, dahan-dahan din
nawala yung simbahan ni Jesucristo. Diba? Kasi, Ay, ibig sabihin po, sa aral ninyo o sa aral ng Biblia, dahan-dahan pong nawala yung simbahan. Ganun po ba? like, nawala po talaga. Nawala, walang dahan-dahan. Wala, sabi. Paano po yun? Paano nyo po ipapaliwanag yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo dun sa kanyang simbahan? Babasahin ko lang o kaya ipapabasa ko dito sa aking kasamahan na yung kanyang simbahang itinayo, hindi po pananaigan ng Hades sa makatwid, hindi po maaring matalo o matalikod o masira. Basahin natin, kapatid na JB, ha? At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito Ay itatayo ko ang aking iglesia. ibig sabihin, si Kristo po, kapatid, yung iglesia niyang itinayo, tuloy pa ang basa. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Hindi pala magsisipanaig yung Hades Therefore, ayon sa mga Bible scholar, hindi po matatalikod. Nagkamali po ba si Kristo nung sinabi niya tong hindi pananaigan ng Hades yung simbahan niya? O kayo po yung nagkamali? Pili po kayo sa dalawa. Sino po Actually, brother, Sino po nagkamali sa inyo ni Kristo? Ikaw po ba na nagsasabing natalikod? O si Kristo nagsasabi na kahit yung Hades hindi pananaigan, therefore hindi matatalikod? Sino pong nagkamali sa inyong dalawa ni Kristo? Ikaw po ba o si Kristo? actually na po, in my opinion lang po, brother. Hindi, bro. Mamaya ka na mag-opinion. Sagutin mo muna kasi yung tanong ko. Kasi masasayang yun. May Bro, ano din kasi ako, brother, para masagot po brother. Sagit lang, bro. Sagot ka, bro. Bro, simple lang po yung tanong ko Sabi mo kasi natalikod. Nung namatay si Kristo, natalikod. Ang sabi naman ni Kristo, nung tinatayo niya, kahit ang pintuan ng Hades hindi magsisipanaig, therefore, hindi matatalikod. Kaya nga hindi mapapanaigan Kasi ang sabi rin sa 3:11 ng Efeso, nasa panukalang walang hanggan. Tanong, sinong nagkamali sa inyo ni Kristo? Ikaw ba? O si Kristo? Ikaw o si Kristo, bro? Ikaw lang Bro. naman si Kristo, bro. Bro, maliwanag yung tanong ko sa iyo. Ang tanong ko kasi sa iyo, sino ang nagkamali sa inyo ni Kristo, bro? Bro, sagit lang, bro, Kirby. Bro, wala namang ganyan. Nagtatanong ako Simple lang naman yung tanong ko, sinong nagkamali sa inyo ni Kristo? Ikaw ba o si Kristo? Alam niyo pong, brother, kasi gusto ko lang po i-clarify kung yung sinasabi niyo pong pagkatalikod, ano po yun? Like yung na wasak pa yung Ay, yun ang ano nyo Yun ang stand din nyo, di ba? Yun ang stand din yung mga Mormon sa talikod. Apo. Pero, ang tao po yung nagtalikod sa simbahan ni Jesucristo. Hindi po yung mismong simbahan ni Jesucristo nagtalikod sa mga tao ni Jesucristo. Hindi naman yun ang tanong ko, bro Kasi ang stand nyo, malinaw na malinaw, natalikod yung iglesia. Wala naman ako sinabing tao. Ngayon, ang sabi ni Kristo kasi sa 16:18 ng Mateo, maliwanag na maliwanag. Ito, kung nababasa mo sa screen, nandyan sa cellphone, mababasa mo yan Ang sabi, at ang pintuan ng Hades hindi magsisipanaig laban sa kanya. Therefore, hindi mapapanaigan ng kanyang simbahan o hindi matatalikod. Kaya nga hindi mapapanaigan, hindi matatalikod Ngayon, sinong nagkamali sa inyo ni Kristo? Ikaw ba o si Kristo? Mamili ka sa dalawa. Naguluhan kasi sa question sa sinabi niyo. Sa makatwid, hindi mo kayang sagutin, bro. Kaya po. O kaya mo pala Kung kaya mo, bro, maliwanag na maliwanag, sinong nagkamali sa inyo ni Kristo? Ikaw ba na nagsasabi na natalikod o kayong mga Mormons na itinuro sa iyo ni Joseph Smith? O si Kristo na nagsasabi na kahit kailan hindi mapapanaigan yung kanyang simbahan? Sinong mas matalino sa inyo? Bro, sumagot ka lang at bukod sa sinong mas matalino sa inyo ni Kristo, sino ang mali sa inyo ni Kristo? Ikaw ba o si Kristo? Nasaan na? Bro, diyan ka pa ba? po. Dito. O, tanong ko lang bro, sino nagkamali sa inyo ni Kristo o sino mali sa inyo ni Kristo? Ikaw na nagsasabing natalikod o kayong mga Mormons dyan na dumayo lang sa Pilipinas? O si Kristo? Sino nagkamali? Kasi ang sabi ni Kristo, kahit ang pintuan ng Hades, hindi pananaigan ng kanyang simbahan. Sa makatwid, hindi ito matatalikod. Kaya nga hindi pananaigan Hindi matatalo O, sino mas matalino sa inyo bro? Ikaw o si Kristo? Sumagot ka lang. Alam mo naman pala yung sagot O, mamili Po, ka. brother, brother, ito po kasi ako po ay naguguluhan. English. Hindi, ayos na po kahit hindi English. Kasi,
like, pagtalikod sa, yung mismo ba, sinasabi niyo po ba, na yung simbahan ni Jesucristo, yung talikod talaga sa mga tao? Sabi mo Ano kasi, sinasabi mo eh. Kasi ayon sa aral ninyong mga Mormon, sinang-ayunan mo yung iglesia o yung simbahang itinayo ni Kristo natalikod. Di ba? Ang Pagkamatay ni Kristo, brother, sige na muna bro, actually- nagtatanong ako bro, huwag ka munang bastos. sige po. Oh, Sige lang po. ayon mismo sa inyong aral, tsaka ayon mismo dun sa konteksto ng pagsasang-ayon mo na natalikod ang simbahan. Therefore, yung simbahan natalikod. Sabi mo, pagkamatay ni Kristo, may sinabi ka pang dahan-dahan eh. Sabi mo pa nga dahan-dahang natalikod eh. Nung itinanong ko sa'yo, sabi mo, hindi naman dahan-dahan. Ano ba talaga? Kaya, maliwanag yung tanong ko sa'yo bro eh. Hindi naman ako nagsisinungaling dito. Baka ikaw o si Joseph Smith nagsisinungaling. Maliwanag Ito lang po, naman yung tanong ko sa'yo. Sige lang bro. Ang amin po kasi may mga ibang missionaries na iba din yung explanation nila. Ay, ibig Kasi sabihin, hindi iba-iba naman pala ako- kayo ng aral bro. Wait lang po, hindi ko pa po na-explain na maayos, okay? Kasi yung ibang missionaries po ay hindi po nila naaralan na mabuti yung doctrine of Jesus Christ. Eh, ba't kayo nangangaral eh? Hindi nyo naman pala napag-aralan ng masyado yung aral ni Kristo. Sila po yun, brother. Eh, ikaw, Kaya yun po yung- kung sila, ibig sabihin, ikaw, aral ka, alam mo. Actually, brother, nag-aaral pa rin po. Ah, ako. nag-aaral. Hindi po ako perfecto. Walang perfecto po sa kalibutan. Sa, di ba? Walang perfect dito sa mundo. Lahat tayo nag-aaral. And based on my pag-aaral din po, sa akin lang po na yung mga tao po talaga, yung nagtalikod sa simbahan ni Jesucristo. Yung iglesia ni Jesucristo, hindi po siya yung sinabi niyo po. Ibig sabihin, bro, ganito, yung mga tao pala nagtalikod. Sila po yung nagkaroon ng apostasy. Yung mga tao kumuha ng apostasy, kaya yung simbahang itinayo ni Kristo, brother, nawala, gano'n, natalikod, dahil doon sa mga tao. Opo. Ngayon, babasa ko ng talata, bro, huwag ka munang sasapaw. Basahin mo ulit, kapatid na JB, sa 18 ng Mateo. Anong sabi? At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. anong mangyayari dun sa iglesyang itinayo ni Kristo? Itinalikod ba ng mga tao? Tuloy. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa Ano ba kahulugan, mga kapatid, mga kababayan, nung salitang hindi magsisipanaig? Ang ibig sabihin nun, bro, hindi maitatalikod ni numan o matatalo ni numan. Ngayon, bro, sinong matalino sa inyo ni Kristo? Ikaw na nagsasabi na yung simbahan niya na italikod ng mga tao, si Kristo na nagsasabi kahit ang Hades hindi maitatalikod yung kanyang simbahan. Sinong matalino sa inyo ni Kristo? Ikaw o si Kristo? Represent of Ayun! Salamat. Salamat bro sa pag-amin. Sa makatwid, tinatanggap mo mali pala ang aral ng Mormons na ang mga tao ang nagtalikod dahil tama pala si Kristo na yung simbahan niya hindi maitatalikod ayon sa 16:18 ng Mateo sapagkat hindi maipapanaigan ng Hades. Tinatanggap mo bang mali kayong mga Mormons? Yes or no? Hindi din po, brother. Sabi mo, hindi mo tinatanggap na mali kayo. O, ito na lang. Tama ba si Kristo? Patunay na mali kayo? Tama si Kristo na yung simbahan niya ay hindi pananaigan ng Hades? Patunay na hindi masisira, hindi maitatalikod ng sino man? Patunay na mali kayo? Tama ba si Kristo, bro? Dito po. Tama ba si Kristo? Patunay na mali kayo? Tama ba si Kristo? Patunay na mali kayo? Yes or no? Ito po yung kasagutan Bro, ko, brother. tama ba si Kristo? Yes or no? Tama si Jesucristo. Ayun! Salamat po, ha? O, sunod naman na tanong. Sige, hayaan kitang sumagot. Sige, sumagot ka. Pagbigyan kita, bro. Ano yan, bro? Sige, pagbigyan ko pa siyang pagbigyan ko pa siyang sumagot dun sa tanong ko. Sige, baka may paliwanag siya Ano ba doon. yung tanong ulit? Sige, Ano yung tanong mo ulit? yun nga. Kasi sabi niya, paulit-ulit naman tayo. Kasi sabi niya, naitalikod ng sino man tao. Ngayong naitalikod ng sino man tao, ang sabi ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo kong aking iglesia, at kahit ang pintuan ng Hades, hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibig sabihin, yung Hades,
o yung mga nasa loob ng Hades, yung mga kalaban ng Diyos, o yung mga diablo, hindi matatalo yung kanyang iglesia o therefore hindi maitatalikod. Ngayon, sinong tama sa kanila ni Kristo? Sabi niya si Kristo. Yung pangalawang tanong ko, tama ba si Kristo sa 16:18 ng Mateo? Patunay na mali kayo? Sabi niya, yes. Salamat. Umamin na mali ang Mormons. Wala po. Ito po kasi yung question niyo kanina, kaya po ako umamin na po. Kasi wala po kayong sinabi, sa pangalaman yung question, mali yung Mormons. Sabi niya lang, tama si Jesus. Sabi ko, tama po si Jesus. Ayun! Kristo, patunay na mali kayong mga Mormons. Hindi nakatalikod nga. Oh. May ganang Hades eh. Oh, paano yan bro? Bumalik ka na sa simbahang Katoliko dahil peking Kristo pala yung pinaglilingkaron mo. Dahil yung peking Kristo mo, natalikod yung simbahan niya. Samantalang sabi ng tunay na Kristo, hindi pananaigan yung simbahan niya. Ngayon, paano yung ipapaliwanag ng mga Mormons na mali si Kristo? Kasi sabi nyo, itinalikod ng mga tao eh. Ngayon, punta naman tayo kay Apostol Pablo bro. Dahil masyado ka nang napasok sa ating Panginoong Hesukristo. Punta naman tayo kay Apostol Pablo. Ano bang sabi ni Apostol Pablo patungkol dun sa simbahan na itinayo ni Kristo na referred sa 16:18 of Book of Matthew? Basahin mo kapatid na JB. Maaari makikita mo rin sa screen. Anong sabi? Tuloy ang basa. Ayon sa panukalang walang hanggan Na? na ipinanukala ni Kristo Jesus na Panginoon na. O ngayon bro, bibigyan kita ng panahon makapagpaliwanag. Ngayon, total, tama naman pala si Kristo, patunay na mali ang doktrina ninyong natalikod. Ngayon, punta naman tayo kay Apostol Pablo, brother. Ngayon, punta tayo kay Apostol Pablo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 3 Gs ng Efeso, upang sa ngayon sa pamamagitan ng iglesia ay maipapakilala sa mga pamunuan at kapangyarihan sa kalangitan ang sari-saring karunungan ng Diyos, tuloy sa 11, ayon sa panukalang walang hanggan. Ngayon, kung nasa panukalang walang hanggan yung simbahang itinayo ni Kristo bro, sino ang tama sa inyo ni Apostol Pablo? Kayo na nagsasabi na itinalikod ng mga tao, patunay na wala sa panukalang walang hanggan? O si Apostol Pablo na nagsasabing nasa panukalang walang hanggan, patunay na hindi kailanman maitatalikod ng sino man tao? Sino ang tama sa inyo ni Apostol Pablo? Ikaw o si Pablo? Ephesians 3:10 bro, no? 3:10 to 11. Ito, nandito na mismo sa screen. Nandyan na mismo sa call. No need nang magbuklat ng Biblia. Ayan, no? Natago ko pala yung video. Napindot. Sorry. Alin? O, ayan, o. Yung video. Nasa call mismo. Nakashare screen yan. O, ang tanong ko sa'yo, sinong mas matalino sa inyo ni Apostol Pablo? Sagot! Basta na. Ano yung explanation mo bro? Ano ba naman yan, oh? Ang explanation ko kanina, kasi sa 16:18 ng Mateo, umamin siya na tama si Kristo, patunay na mali sila. Ngayon, alis tayo sa patotoo ni Kristo. Doon tayo sa patotoo ni Apostol Pablo, na apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Ano bang sabi? Babasahin ko sa 3:10 of Ephesians hanggang 11. Anong sabi sa 10? Kapatid na JB? Basa. Upang ngayon sa pamamagitan ng iglesia. Alin? Sa pamamagitan ng simbahan o iglesia. Sa 11. Ano yung iglesia na yon? Tuloy sa 11, kapatid na JB. Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala ni Kristo Jesus Na? na Panginoon na. Ibig sabihin, maliwanag bro, kung nakikinig ka, missionary ng Mormons, ayon sa 3 Gs, yung iglesia, ayon sa 11, nasa panukalang walang hanggan, patunay na hindi maitatalikod ng sino man tao. Kaya nga nasa panukalang walang hanggan, ibig sabihin, hindi maitatalikod dito eh. Ngayon bro, sinong matalino sa inyo ni Apostol Pablo? Ikaw o si Apostol Pablo patunay na mali kayo? Kayo yung apostol. Ikaw o si Apostol Pablo?
Apostle raw, bro. Apostle. Hindi, gusto ko marinig sa kanya. Gusto ko marinig sa kanya yung sagot kasi siya yung missionary eh. Apostle po. Sino bro? Pakilapit. Hindi ko marinig. Sino bro? Hello? Apostle po. Hello. Apostle Paul. Ayun, salamat. Iba pala talaga yung doktrina yung mga Mormons. O ngayon, bibigyan kita ng ano bro? Bibigyan kita ng... gusto mo, ikaw na, ako naman ang tanungin mo bro, patungkol yan sa pagtalikod ng simbahan. O salitan lang tayo, give and take. Total, tinanong kita ng 2 tanong, ako naman ang tanungin mo ng 2 tanong. Sasagot ako patungkol dyan sa apostasy o pagtalikod ng simbahan. O sige kapatid, tanong ka. Ayos lang po, brother. Wala kang tanong. Wala naman po. Maganda to. Sige bro, ipaliwanag mo. Total, naitanong ko naman na sa'yo na tama pala si Kristo at tama si Apostol Pablo. Sa makatwid, mali pala yung aral yung mga Mormons na yung iglesia ay naitalikod ng sino man tao. Ngayon, sunod ulit na tanong bro, pwede ba? Talikod yung simbahan. Sabi ito sa verse, hindi raw natalikod. Parang Kasi ngayon. sa totoo. Sa totoo na kaya. Ayun. Dahil sa Hello? kahit yung gusto sa Iso Cristo natin. Hello bro? Ano ba? Ako pangaralan mo bro, wag yan si bro Kirby. Kaya ang purpose din. Ako pangaralan mo bro kasi gusto kong gusto kong matuto sa inyo eh. Brother Kirby po talaga. And salamat po sa knowledge na binigay niyo po. Ayun. Marami din po kami natutunan. And yung purpose talaga yung purpose namin dito. Kasi nag-chat po si Brother Kirby. Willing na siya mag-listen sa amin. Kami bro, makikinig rin kami tapos magtatanong kami. As in siya na po, brother, pero ina-avoid din kasi namin yung mga situation na mga ganito eh. Sa makatwid bro, Meron po sa kami mga makatwid knowledge. bro, hindi nyo sinusunod yung 3.15 ng unang Pedro. Kasi basahin natin sa 3.15 ng unang Pedro, 3.15 of 1 Peter, ano ba sabi? Ina-avoid nyo yung utos pala ni Kristo. Bro, talaga palang kakontra kayo ni Kristo. Basahin mo, kapatid na JB, basa. Kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. Sa paanong paraan natin nga ariing banal si Kristo sa ating puso kung inaaring banal ng mga Mormons? Sunod na basa. Na lagi kayong handa sa pagsagot. Lagi kayong handa sa pagsagot. Paano yan bro? Ibig sabihin, tungkulin nating mga Kristiyano, kung kayo man ay mga misyonaryong Kristiyano, yan ang pakilala nyo sa inyong sarili, dapat inaaring ganap nyo sa puso nyo si Kristo sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong. Ngayon, kung pinapa-avoid sa inyo yan, paano matututo yung mga tao at paano rin kayo matututo? Ayoko namang sabihin kayo yung nasa 2 Korinto 4.4, kapatid, na mga binulag. Ano? O basahin natin, kapatid na JB, 4.4 ng 2 Korinto. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya upang sa kanila wag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo na siyang kalulatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Paano yan bro? Hindi ka kasi sumampalataya kay Kristo. Hindi mo inaring ganap sa puso mo sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong. Yung tinuturo naman pala sa Mormons, kapatid, ina-avoid yung pagsagot sa tanong. Sa makatwid, hindi nakataka-taka. Baka ikaw yung nasa 2 Corinthians 4.4. Ano? Let us read in King James Version. Tinutupad daw pala yung, yung second Titus ba? 3 verse 9. Yung nasa 3.9 ng Tito. Bro, alam mo bro, yung nasa 2.9, no? 2.9 of Titus, ano? Sige, babasahin ko sa'yo bro, ha? Ito ang sabi sa Titus 2.9. Ayan, iaral mo sa mga alipin, 2.9, ano? 3.9. Ayan. At 3:10. 3.9. Anong sabi? Tinan mo ha. Ngunit ilagan mo ang mga hangal na usapan. Hindi naman hangal na usapan to eh. Usapan sa Panginoon nga eh. Tuloy. At mga pagsasalaysay ng lahi at ang mga pagtataltalan tungkol sa kautusan. Tanong, ano bang kautusan ng tinutukoy dito? Alam mo ba bro? Try mo po muna basahin sa Bro, King James po. Hindi bro, alam mo ba, bro, alam mo ba yung tinutukoy dito ang kautusan na bawal pagtataltalan o bawal pagtalunan? Alam mo ba hindi?
O hindi mo naman pala alam, coach ka ng talata. Yung tinutukoy dyan na kautosan, bro, sabi ka pa na, wag mo kong utusan ng King James. Bastos ka eh. Andiyan po ako, Oh. naging bastos po kayo ba? Pagbigyan natin, basahin natin yung King James Version. Yan kasi ang gusto na itong mga protestae, lalo na itong itinayo ni Joseph Smith. Oh. Basahin natin ha, ano sabi? Oh, but avoid foolish questions. O hindi naman foolish question yung nasa 3:8 ng Mateo at nasa 3:11 ng Efeso. Tuloy natin ang basa. And genealogies and contentions and striving about the law. Ano bang law pinag-uusapan dito na bawal pagtalunan? Hindi mo kasi alam, coach ng coach ke. Alin ba? O basahin natin. O, 13:39 na gawa. Ganito ating mababasa. Hindi nyo kasi pinag-aaralan ito sa Mormons. Kaya coach na lang kayo ng talata, hindi nyo naiintindihan. O ito ha, ituturo ko sa'yo para matuto ka, missionary ka pa man din. Anong sabi? O ito, basahin mo kapatid na JB. Dito sa Tagalog. Sa 13:39 ng gawa, tinan mo, matututo ka dito. Hindi mo kasi alam kung anong law yung pinag-uusapan dun eh. Ha? Hindi nyo kasi alam ito sa Mormons, hindi sa inyo itinuturo ito ni Joseph Smith. Kasi si Joseph Smith, puro kalibugan ang pinagagagawa. Straight to the point. Amen. Di ba? O, tinan mo. Ituturo ko sa'yo yan, ha? Ito, basahin mo, kapatid na JB. 13:39. Kung anong kautusan yung sinasabi niya na bawal pagtalon-talunan sa bagong tipan. Tuloy. At sa pamamagitan niya, Ah. ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito'y hindi na kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Kautusan ni Moises yung tinutukoy dyan, hindi yung kautusan ni Kristo. Kasi kung sasabihin mo, yung subject of the sentence dyan, kautusan ni Kristo na bawal pagtalunan, bakit si Kristo nakipagtalo rin gamit ang mga kautusan, pati si Apostol Pablo? Ibig sabihin pala, hangal rin sa Mormon si Apostol Pablo? Apay, napakabastos ng Diyos ninyo. Diyos-Diyosan talaga yan. Straight to the point. Di ba? O bakit? O basahin natin, 2 Korinto, 10:4. Tingnan mo si Apostol Pablo, nakipagtaltalan rin gamit sa salita ng Diyos eh. Kaya nga meron silang pakikibagbakang di laban sa laman eh. O basa, kapatid na JB. Tuloy. Sapagkat ang sandata ng aming pakikilaban Oh. ay hindi laban sa laman, Tuloy. kundi sa harapan ng Diyos, Mm. ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta. O, gumigiba ng kutas si Apostol Pablo na hindi laban sa laman. Ano gamit nila? Yung katwiran ng Diyos na lumabas sa bibig ni Kristo, na maski si Kristo nakipagtalo rin gamit yung kautusan na lumalabas sa bibig niya. O, Mateo 23:15. Tingnan nyo itong mga Mormons na to. Babasa-basa kayo ng talata, hindi nyo naman pala alam. Hindi talagang kamangmangan nyo yung mga Mormons. O, basahin mo, kapatid na JB. Sa Mateo 23, versikulo 15. Ano ating mababasa? Tuloy ang basa, kapatid na JB. Sa aba ninyo, Oh, mga iskriba sino at nagsasalita pariseo, dyan? Si Kristo! Straight to the Ano point. ginawa ni Kristo? Ngayon lumalabas sa bibig niya ayon sa 12:49 ng 1, salita ng Diyos. Anong sabi niya? Sa aba ninyo, mga Mormons! Pakinig kayo. Sa aba ninyo, mga scribe at pariseo, paimba mo, nakipagtalo si Kristo gamit kautusan eh. Kailangan naman lumalabas sa bibig ni Kristo, hindi kautusan, galing sa ama yun. Kayo lang naman ng mga Mormons ang kakontra sa kautusan ni Kristo dahil mga antikristo kayo. Oh, paano mo ngayon susolusyonan yan, Brad? Binabasa mo pa yung 3:9 of Titus. Out of context ka naman. Levitical law tinutukoy yan, hindi Christian law. Dahil bawal talaga pagtalunan yan. Bakit? Dahil yung pangangasiwa ng mga apostoles, basahin natin, kapatid na JB, 2 Timoteo 3:16, yung pabang kautusan ni Moises, o matututo ka dito. Sabi, 3:6 ng 2 Korinto pala. 3:6, anong sabi? sa ito. Sapagkat sa mga ito, Ito, 3:6 ng 2 Korinto. na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong Oh, di ba? Ano ba pangangasiwa ng mga apostol na siyang pinagtatalon-talunan nila? Anong sabi? Nasa amin naman na pinamaging sapat na ministro ng bagong tipan. Therefore, yung pangangasiwa ng mga apostoles, hindi na dun sa kautusan ni Moises na bawal pagtalunan. Ayon sa 3:9 ng Tito. Bakit? Dahil pag pumunta ka sa gist ng 3:9 ng Tito, ano bang sabi ni Apostol Pablo?
O, tinan mo, matututo ka na namang Mormons ka. Hindi kasi itinuro sa inyo ni Joseph Smith yan. Palibasa ito si Joseph Smith, malibog eh. O, basa, kapatid na JB, anong sabi sa GIS? Ang taong may maling pananampalataya, Oh! pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, ay itakil mo. Itakul mo! Pwede mo ba tanong daw? Tanong. O, sige, tanong. Ikaw naman magtanong. Paano daw yung Matthew 22? Love one another. O, tama naman yun, bro. O, tama naman yun. Iniibig naman kita eh. Dahil yung konteksto ng pag-ibig yan sa Matthew, yung kapuotan yung maling ginagawa ninyo. O, basa kapatid na JB, 12:9 ng Roma. O, retirado yan dyan. Pag-ibig rin yan. Alangan namang kabalbalan yan. Ibig sabihin pa na balbal si Apostol Pablo. Puro kasi ka-impokritohan tinuturo nyo dyan sa Mormons eh. O, basa kapatid na JB. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Oh! Kapuotan ninyo ang masama. Kapuotan ng masama! Pag-ibig ba yan? Yang ginagawa ko sa'yo. Ayon rin sa 1.13 ng Tito. Ulit ang basa kapatid na JB. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. O, pag-ibig yan eh. Alangan namang kabalbalan niya. Balbal pa si Apostol Pablo. Let us read in King James Version. Let us see. In James. Let love be without, dissimulation. Avoid that which is evil and cleave to that which is good, according to Apostle Paul. Dahil yan yung pag-ibig na hindi pa imbabaw. Sorry kapatid. Ang masasabi ko lang sa inyong Mormons, puro ka pa imbabawan. Ha? Para makaakay kayo ng mga Katoliko. Huwag nyo niloloko mga Katoliko. Lalo na dyan sa Binyan, lalo na dyan sa San Pedro, huwag nyo pinagloloko-loko mga Katoliko. Alam na namin yan eh. O, 16-18 ulit ng Roma. Kapatid na JB, paulit-ulit nating binabasa ito. Basa. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon. O, hindi kasi kayo naglilingkod sa Kristong Panginoon ninyo. Kanino kayo naglilingkod? Kay Joseph Smith na malibog. Ay, yung kalibugan. Kanino bang gawain yan? Basa, 5:19 ng Galacia. Kapatid na JB, basa. 5. 19 ng Galacia. Ito. 5:19 ng Galacia. Ito. At tayag ang mga gawa ng laman sa mga tuwid bagay ang mga ito. Alin? Kalibugan. Oh, kalibugan eh. Eh si Joseph Smith, napakadaming asawa niyan eh. Ha? Napakadaming asawa niya ni Joseph Smith. Kinakalantari niya maski yung ministro ng may asawa ng ministro niya. O, tinan nyo. O, babasahin ko sa kasaysayan ha. Pakinggan mo ito. Ano ka? Mormons ka. O, tinan mo. O, ni Joseph Smith. O, tinan mo ha. O, tinan nyo. Basahin nyo. Pakinggan nyo mga kapatid. Pagpasensyahan nyo na. At Ano yan, bro? ha? Bro. O, ito. Ang sabi, si Joseph Smith, ang nagtatag, hindi si Kristo ha. O, ang nagtatag ng Latter-day Saint movement kung saan kabilang ang The Church of Jesus Christ of Latter-day Saint. Ayon to sa kasaysayan ha. Tuloy, ilan ang asawa niya? Saan mo nahanap? O, dito sa online. I-search nyo na lang sa Wikipedia. Ano sabi? Ayon sa karamihan ng historical researcher, ng mga Mormons historian. Humigit kumulang 30 hanggang 40 na babae ang pinakasalan ni Joseph Smith. Malibog ka, Joseph Smith! Malibog ka! Malibog sa demonyo! Ito. Sa Wikipedia. O, sa Wikipedia, basa, ilan pa ba? Joseph Smith, 1805, Wait lang, bro. Mukhang di na sila 1844, founded Hindi of na sila Latter-day magtatagal, bro. Saint Baka pwede movement Ato. to infractized religious Mahina yung ano, bro. So, term tuloy. plural marriage, O, term plural marriage plural marriage. during his adulthood, marrying an estimated O, 30 to 40 wives. Pa-attend ng ano, bro? Article ba yan? maliwanag. Tumahimik ka muna, bro. Maliwanag. Ilan ang asawa ni Joseph Smith? Ayon sa Wikipedia, 30 to 40. Walang iya ka, Joseph Smith. Niloloko mo mga Pilipino. Gamit yung mga minisyonaryo mo, patay ka na nga. Nasa impyerno ka na nga, malibog ka pa rin. Nagpapaalam na si... Papaalam na. Diba? Kita nyo mga kababayan, huwag kayong magpapaloko dyan sa Mormons. Malibog yan, malibog. Napakalibog. Iglesia ng malibog. Iglesia ng mga board star yan. Walang iya.
Gawain ng mga ligo, ipinapractice ng puno nila. Na ayon mismo kay Apostol Pablo, 5:19 ng Galacia, hanggang Wait lang, 21, bro. anong Sir, sabi? ano Anong sabi? Basahin natin sa 21. Ganito ang ating mababasa. Tuloy. Nakalagay, mga kapanagilian, mga paglalasing, mga kalayawan at mga katulad nito. Anong sabi ni Apostol Pablo? Tungkol sa mga bagay na ito, aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo na sino man nagsisipagsanay ng ganitong mga bagay, yung malilibog, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos si Joseph Smith dahil malibog. Napakalibog. Manyakis si Joseph Smith. Walang yaka, 40 asawa mo, Joseph Smith. Napakalibog mo. Malibog ka pa sa malibog. Walang yaka. Straight to the point. Oo. Sabihin yung mali yan. I-search ninyo sa Google ninyo. Ilan ang asawa ni Joseph Smith? Nanloloko ba ako? Kayo nanloloko, mga Mormons, mga Pilipino pang matatanda, tsaka mga kabataan niloloko ninyo. Mga walang iya kayo. Tingnan nyo. Kamali na, Jamie, basahin mo. Ito, Sino asawa? Ayan. Emma Smith, ang kanyang unang legal na asawa. Kinasal noong 1827. Aba, kinasal pa pala itong malibog na ito. Dami pang anak, bro. Papakita ko sa inyo pangloloko nito ni Joseph Smith, mga kapatid, 48 ang anak. Grabe, napakadami. Walang iya. Ito sa libro nila mismo. Nasa libro nila mismo. Oo. Wait lang. Page sila. Ipapakita ko sa inyo, mga kapatid, kung gaano manloko itong mga Mormons, itong mga grabe. Diyos na ang bahala sa inyo. Grabe kayo manloko. Tingnan nyo? Grabe kayo. Mga ay nako. Tingnan nyo, Ayan. Sayang hindi ko lang ma-flash sapagkat yung camera ni Brother JP ay hindi ko mabuksan. I-flash ko sana. Tingnan ko lang kung maiaano ko dito Pagpasensyahan nyo na, mga kapatid. Papakita ko sa inyo kung paano manloko tong mga tao na ito. Grabe manloko Grabe. 40 yung anak. Ayan, yan. Tingnan nyo kung ilan ang anak ng loko-loko na yan. Ilan yung anak? Ano? Ilan yung anak? Tingnan nyo. Ayan. Anong sabi? Kapatid na JB, maganda maitutok natin ayan Anong sabi? Humigit kumulang 30, 40 na babae ang pinakasalan ni Joseph Smith. Ilan ay legal, nakasal at ang iba'y plural marriage. Plural marriage? Walang yan kayo. Pinapractice nyo yung plural marriage? Pinapractice nyo yung plural marriage nyo? Kundi kayo mga demonyo? Tignan nyo, mga kapatid, hindi ba't pangluloko sa kapwa-tao yan? Mga kapatid, mga kababayan, kayo na bahalang mag-isip. Kayo na bahalang mag-isip, mga kapatid. Hindi ba panluloko sa kapwa-tao yan? Hindi ba ang laking kalibugan yan? Napakakalaking kalibugan yan ng mga Mormons. Walang yatong mga ito. Tignan nyo. May legal na asawa siya, kinasal noong 1827. Sino? Si Emma Smith. Emma Smith, tandaan ninyo, isa. Tuloy. Sino pa? Si Eliza R. Snow. Dalawa na yan. Grabe, napakalilibog ng mga tao na ito. Dalawa? Parang Muslim. Tuloy. Sa 3, si Helen Mar Kimball. Kimball. Pang-4, si Fanny Alger. Sa panahon ni Joseph Smith, kontrobersyal ang plural marriage. Ang polygamy ay kalaunang ipinagbawal. Pinagbawal pala, buti nga sa inyo, tanggal kalibugan ninyo. Parang pinutulan kayo ng itlog, kinapon kayo, para mga pusa. Kita nyo? Tinan nyo, kawalang yan. Ano pa, ilan ang asawa? Kapatid ni JB, basahin mo nga kung ilan ang asawa niyang hinayupak na yan. Sumugo ba yan? Propeta ba ng demonyo yan? Pero mo kung ilang asawa niya ni Joseph Smith. Basahin mo, kapatid na JB, ilan ang asawa? Dito sa Wikipedia, list of Joseph Smith wives. Ito nakalagay. Ilan yung anak? There are currently 49. 49! Sabi! Nasa Google. Nasa Google.
Nasa Wikipedia. Pag-aralan nyo, mga Mormons. Samantala. Yung link. Bigyan natin yung link, Isend mo yung link. Isend mo yung link, kapatid na JB. Isend mo yung link. Grabe, ha? Yan na lang magaling sa likod dito, ha? Basahin mo, tapos lumayas ka na dyan sa sekta mo. Umalis na! Ay, dapat bro Kirby, nilak mo sa ano, nilak mo. Ay, nako. Oh, mga kapatid, kita nyo na, ha? O, kita nyo na. Yan ba ang relihiyong pakikisamahan ninyo? Yan ba ang relihiyon na papanigan na taaniban ninyo dahil nakakita lang kayo ng foreigner? Huwag kayong mag-alala, may foreigner sa simbahang katoliko. O, katulad nyo, ako. Si kapatid na JP, o tinan nyo, mistiso yan, pati si kapatid na Jando. Ayun, no? O, ba't saka nagpapakain ng foreigner na hindi sa simbahang katoliko? Ito, mga kapatid, kita nyo ha? Kita nyo, umalis yung Mormons. Una, inamin niya. Maliwanag na maliwanag. Inamin niya na tama si Kristo, patunay na mali sila. Biruin mo ang aral nila, kapatid na dyan, nung itinalikod daw ng mga tao yung simbahan. Kaya ang sabi nga ni Kristo, hindi pa nanaigan ng Hades, yung mga kalaban pa kaya, yung mga anak pa kaya ng Hades. Napaos tuloy ako eh. Oh. Tuloy po nga, ilan ang anak niya? 40? 40. Grabe. Tapos sa ngayon, 49 na. 49! Marami pa yung, nadamihan pa yung pusa ko eh. Yung pusa ko, 9 lang yung anak nun eh. Samantalang siya, 49! Paano mo mapapakain nyo eh? Kasi baka may ikapo sila, no? Oh. Di ba? Kaya basta yung iglesyang may tusok, huwag kayong aanib dyan. May tusok yan eh, parang iglesia rin ni Kristo. Oh. Oh, mga kababayan. Oh, ano sabi niya? Basa tayo ng comment. Sabi ni Ruelaino, ha, go brother. Sabi naman ni Santa Maria Cleope, tumakbo na pala sila. Tumakbo na. Tumakbo na ang Mormons. O kaya, mga kapatid, maging aral sana ito bilang mga Katoliko na sundin natin yung sinasabi ni Apostol Pablo. Sa 1.8 ng Galacia, itakwil natin yung mga nagtuturo ng ibang ebanghelyo. O sa iba namang kaparaanan, sa 1.13 ng Tito, sawayin nating may kabagsikan upang magpakagaling po sa pananampalataya. Straight to the point. Kaya kapatid na Kirby, kung naka-standby ka man ngayon dyan sa live, salamat sa iyong participation. At baka bukas meron na naman ha. At hindi ka tinatantanan ng mga Mormon sa inyong bahay at mga saksi ng demonyo ni Jehovah. Diba? Ikaw, ano masasabi mo, kapatid na JB? Anong paalala mo sa ating mga kapatid na Mormons na nananatili pa rin hanggang ngayon sa kanilang simbahan? Tingnan nyo, puno nyo. Yan ba yung sasamahan ninyong sugo? O, Jackie. O sige. Samantalang ang nakalagay sa ang daming asawa, no? Ang dami nga, no? Grabe. Samantalang ang nakalagay sa 19, 5 ng Mateo, ating basahin. At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang asawa. Ang ama't ina pala. At makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa, di naman pala 48, napakadami niyan. Ay magiging isang laman. 5:19 ng Mateo. 19:5. 19:5. Oh. Ayan, basahin natin. Ulitin natin ang basa. Ha? O, ito po ang ating mababasa, mga kapatid. Pakinggan nyo. Dito sa... Ayan, ano sabi? At sinabi dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Bibinata na, no? O, ganyan yung mga tao ngayon, lalo na sa Pilipinas eh. O. At makikisama sa kanyang asawa. Aba, makikisama sa kanyang asawa. At hindi naman sinabing kanyang mga asawa. Kanyang asawa lang pala, oy, mga babaero dyan. Oh. Tuloy. At ang dalawa ay magiging isang laman. Straight to the point.
Yung dalawa lang pala, mga kababayan, magiging isang laman. Yan po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang synoptic gospel. Ngayon, si Joseph Smith, ilan yung pinapag-isa niya? Wala niya, United One. Ilan? Ilang asawa, kapatid, ng JB? Ilan po? Basahin nga natin, baka... Nasend ko na sa kanya. Sakto. Ilan po ba kapatid na JB? Ano ba yun? Ito. Sabi sa Wikipedia. Dito pa yung picture niya, no? Oh. Joseph Smith, Oh. 1805 Mm. to 1844. Ah, Founded of Latter-day Saint founder pala, no? Siya rin pala ang nagtayo. to and practice religious polygamy. Mm. Nag-term siya, no? Plural marriage during his adulthood, marrying an estimated 30 to 40 wives. Ulit niya ba siya kapatid na JB? Sige. Joseph Smith, Mm. 1805-1844, Mm. founded of the Latter-day Saint movement Oh. to and practiced religious polygamy, termed plural marriage. Plural marriage. During his adulthood, Mm. marrying an estimated 30, Pakiulit. Ilan? Married. estimated 30 to 40 wives. Naloko na. Ay, nako. Huwag ninyong panatilihin yan. Puno pa lang. Hindi na sinusunod yung aral ni Kristo eh. Bakit? Dahil ang sinunod niyang mga Mormons, yung satanas na anghel. Yun yung nasa taas ng kapilya nila, yung nakaganon. May trompang hawak, ano? Yun yung satanas na anghel na binasa natin sa 11:14 ng ikalawang Korinto, mga kapatid, mga kababayan. Kaya wag po kayong magpapaloko. Yung mga inaakay po ng mga Mormons, kung nakakapanood po kayo ngayon, kumare, banlian nyo na mainit na tubig. Pero joke lang yun, ano? Masyado namang personal yon. Banlian nyo nung mainit na aral na ating Panginoong Jesucristo. Nang sa ganun, baka matuto sila, at kung pasaway talaga sila, wala tayong magagawa, kapatid na JB. Kundi, straight to the point sila. At muli mga kapatid, salamat po sa Diyos sa inyong panonood. At salamat kay kapatid na Jando sa pagpapahiram sa kanyang studio, kay kapatid na JB, kay kapatid na Kirby. Salamat po sa inyo mga kapatid, mga kababayan. At magsama-sama tayo sa mga susunod pang araw ng ating talakayan. At baka meron ulit pumasok na mga protestante. Dahil ang pangako namin sa inyo, hanggat buhay kami, hindi namin kayo tatantanan!